Yun, pasok po, Sir Ernest. Okay, good morning. Good morning sa lahat. So, saan dito ngayon sa sa Zoom meeting? Thank you sa pag-attend. I hope na makakapabigay po tayo ng pagbigay po tayo ng kaalaman about sa product po natin. So, tingnan ko muna kung meron pa bang hindi papasok. So sa kay Joylyn, siguro naririnig mo ba kami? Kasi hindi nakaano yung mic mo. So more or less hindi ka siguro makakarinig kung ano yung sinasabi ko. So mas maganda siguro i-open mo yung i-click mo yung sa left side ng ng gadget mo, yung sign na diyan, yung tawag dito, or mic or yung headset, i-click mo lang para magkaka-audio ka, makakarinig ka sa kung ano yung sasabihin ko. So with that guys, mag-start na po tayo. So siguro gusto ko lang bago ko i-discuss yung product, about benefits sa product o sa kung ano meron ang produkto natin. So gusto ko muna kayo dalhin sa isang katanungan doon sa kung bakit ba talaga nagkakasakit ang tao. So di ba wala namang wala namang exempted doon eh. Lahat po tayo pwedeng magkakaroon ng sakit. Then aside niyan, kung paano tayo nagkakaroon ng sakit, paano ba natin maiwasan yung mga sakit na hindi natin inaasahan. Ayan. So yun yung gusto natin ngayon, kung paano natin malaman kung paano tayo nagkakasakit, saan ba nagmula yung sakit, at paano natin i-prevent ito sa simpleng paraan po lamang. Ayan. So una, siguro kung bakit nagkakaroon ng sakit ang tao, sa tatlong rason lang. Siguro 3 major reason kung bakit nagkakaroon ng sakit ng tao dahil sa food, di ba? Sa pagkain lang. Ayan. So lahat po tayo hindi exempted nito. Walang exempted sa pagkakaroon ng sakit pag hindi natin maiwasan yung mga bagay na dapat natin iwasan, lalo na sa pagkain. So aside sa pagkain, sa tubig, di ba? Sa tubig na iniinom natin. Then aside sa tubig, doon tayo nagkakaroon ng sakit, doon sa hangin na nilalangha po natin. So yun yung tatlong major tawag nito, pinanggagalingan kung paano po tayo nagkakaroon ng sakit. Yan. So sa pagkain, dahil lahat po tayo kumakain, tama? So that's why walang exempted doon sa pagkakaroon ng sakit dahil sa lahat po tayo exposed po tayo sa mga toxins doon sa mga kinakain natin. Yan. So ano ba saan ba nanggagaling yung mga toxins na yan? Diba lahat po tayo mahilig sa mga pagkain ng mga instant food. Yan. Kasi lahat na niluluto natin may mga additive may mga dagdag na, may mga preservatives. Yan. So hindi masarap yung yung niluluto mo pag hindi mo siya dadagdagan ng mga additives doon sa niluluto mo. So lalo na ngayon, yung mga modernong mga pagkain ngayon, so doon talaga nagmumula kung bakit po nagkakaroon ng sakit ang tao. Una, naapektuhan po yung mga cells po natin. Tama po ba? Yan. So dahil sa mga toxins, dahil sa mga free radicals na hindi natin maiwasan, dahil sa tubig na iniinom natin, dahil sa acidic na matubig na iniinom natin,
Then sa hangin na nilalanghap natin, doon natin nakukuha yung mga free radicals na sumisira po sa katawan po natin o nakakasira doon sa mga selula po natin. Yan. So yun yung naging rason kung bakit po nagkakaroon ng sakit ang tao. Yan. Saka hindi naman po tayo pwede umiwas sa pagkain. Tama po ba? Kasi pag hindi po tayo kumain, mamatay din po tayo. So hindi din po tayo pwede hindi uminom ng tubig. Kasi mamatay din po tayo pag hindi po tayo nakakainom ng tubig. At lalo na hindi po tayo pwedeng huminga para maiwasan natin yung mga free radicals na dulot ng nilalanghap nating hangin. Yan. So sa free radicals, andyan yung air pollution. So paglabas mo pala ng bahay, ang dami na ng ang dami kang malalanghap na polluted na hangin, di ba? So pollution from sa mga sasakyan. So yun yung mga free radicals na hindi po natin nakikita na posible ayun yung mabilis sumira sa mga selula po natin. That's why mabilis yung pag-deteriorate ng natin, yung energy level natin. So mabilis yung pag-deteriorate ng immune system natin. That's why mabilis po tayo kapitan ng kung ano-ano mga sakit. So lalo ngayon sa pandemya, so napakahirap sa natin, sa panahon natin ngayon kasi hindi natin nakikita yung kalaban natin. Hindi natin nakikita yung virus na posible dadapo sa katawan natin. Yun. Pero ang mas maganda na gawin natin para makaiwas po tayo sa sa pagkakasakit o sa mga virus na posible papasok sa katawan natin, so kailangan natin i-prevent sa pamagitan lang ng pagkain din. Kasi kung sa pagkain tayo nagkakaroon ng sakit, so pwede din natin gamutin sa pamagitan din ng pagkain. So yan. So yun na yung yun na yung dito na yung magiging papasok yung product natin, yung organic pure barley. Kasi ang organic pure barley po, so nakakatulong siya sa ko muna, mayroong pumasok. I-add ko muna. Yan, nakakapasok na sila. So good morning, Apps RBR and Appslin. So good morning. So yun, so tuloy po tayo. So yun, dito na papasok yung natin, yung product natin. Ano ba yung maitutulong ng produkto natin doon sa para makaiwas po tayo sa pagkakasakit. So ito yung benefits na makukuha po natin sa organic pure barley. So mataas po ito in terms sa antioxidant. Yan. So nakakatulong siya sa nakapagtulong siya sa paglinis doon sa mga free radicals o pag-protect doon sa mga free radicals na posible papasok sa katawan po natin. Then at the same time, nakakatulong din po ito mag-boost ng immune system po natin. Kasi po, kailangan po natin i-maintain yung immune system natin para hindi po tayo magkakaroon ng sakit. Kasi once na bumaba yung yung immune system natin, so madali po tayo kapitan ng sakit. Yan. Then at the same time, ito po ang organic pure barley, nakapag-promote po din po ito sa metabolism po natin. Yan. Lalo na sa mga medyo may edad na. So hindi lang po siguro sa may nagkakaedad na, kahit sa early age pa lang, so that is possible na ang metabolism po natin hindi din
active, hindi din nagpa-function. Yan. Kaya dito nagkakaroon ng magkakaroon tayo ng problema kung hindi tayo hindi tama yung pag-digest natin sa mga pagkain natin. So yun possible na magkakaroon ng disorder din yung body system po natin. Then at the same time, nakapag-balance din siya sa blood sugar po natin. Kasi pag hindi balance po ang blood sugar po natin, so posible magkakaroon po tayo ng hyperglycemic or hypoglycemic, di ba? So, yun yung problema pag mataas yung yung blood sugar mo, so pwede ka ma-collapse, di ba? So, pag bumaba naman ang blood sugar mo, so kukolapse ka din. So parang wala tayong wala tayong kailangan ng talaga balanse. Ayan. Pag hindi balanse, so marami siyang maapektuhan sa different parts of organs po natin. Ayan. Then nakakatulong din po ito sa mga tao na medyo lumalaki ang tiyan. Ayan. Medyo bloated or sabi natin maging obese. Yan. So nakakatulong din po ito mag-lose weight. Yan. So then nakaka-increase siya sa energy level natin. So ibig sabihin, kung once nag-intake po tayo ng organic pure barley, so tumataas po yung energy level po natin. That's why kung mataas po yung energy level natin, so hindi po tayo basta-basta kapitan ng sakit kasi mataas din po yung immune system po natin. Since protected po tayo sa mga free radicals o naging antioxidantong produkto natin. So hindi po di basta-basta po na magkakaroon po tayo ng sakit. Yan. Then what next? Ito pa. Maganda din po ito sa endurance. Yan. Doon sa nakakatulong din po ito sa mag-asawa, di ba? Para sa endurance po. So nakakatulong din po pala ito. Yan. Nakapatigas po na pala ng muscle ito, si organic pure barley po natin. Then nakaka-reduce po siya doon sa inflammation. Yan. Na posible po yung ito yung inflammation po, posible na magkakaroon po tayo nito kung mayroon po tayong disorder sa sistema na po natin. Yan. So, kaya maganda po yung products po natin dahil kung mayroon po kayong mayroong pamamaga sa parte ng katawan po natin, so nakakatulong po siya para umimpis yung pamamaga doon sa kung saan parte sa katawan po natin. Then nakakapag-protect siya sa sa mga nerves po natin. Yan. So, siyempre, para siya lalo na sa mga taong high blood, so dapat talaga maging protektado po yung nerves nila kasi ito yung posible kung hindi magiging matibay yung mga nerves or mga ugat. So, posible maputukan po sila, di ba? So, yun possible magkakaroon ng stroke. Yan. Then, ang kagandahan dito, nakakatulong siya kasi yung products po natin sa organic pure barley, para siyang vasodilator din siya at the same time. So, elastic niya yung yung nerves po natin. Yan. So yun po yung magagawa po ng organic pure barley po natin. So marami pa pong iba, marami pang magagawa produkto po natin. Then at the same time, nakapag-prevent din po siya sa insulin resistance. Yan. So lalo pag sa mga diabetic po, pag diabetic po kayo, so minsan
yung mga diabetic patient, naging insulin dependent na po sila. And ang kagandahan, once na mag-intake po sila ng organic pure barley po natin, so pwedeng mag-reduce ang pagiging insulin dependent nila, or pwedeng makorek na mag-normalize po ang blood blood sugar po nila, na hindi na po sila magiging insulin dependent. Yan. Then ano pa pwede magagawa ng ang organic pure barley po natin? So detoxifier po siya at the same time sa mga heavy metals from our body. Yan. So ang heavy metals po, ito yung mga doon sa mga natin, sa mga ini-intake natin. Yan. So na hindi mailabas dahil pag dumami yan yung heavy metal sa loob ng katawan po natin. So yun yung posible na magiging marami ng complication, marami lang posible magkakaroon ka ng sakit. So pwede kang maging diabetic ka, o pwedeng naging high blood ka, or pwedeng nagkakaroon ka na ng problema sa heart mo. So pwede nagkakaroon ka na ng problema sa colon mo. So pwede maraming posible na ma-develop na sakit sa katawan po natin. At marami pa pong iba. So yan. So yun yung mga benefits na pwede natin makuha po sa organic pure barley po natin. So what next? So ay ko muna. Yan. So may bagong pumasok. Yan. So ano po ba ang ingredients po ng organic pure barley po natin? So ang ingredients po ng organic pure barley po natin, ito po, organic pure barley grass. So yun po yung pinaka-main ingredients ng organic pure barley po natin. Yan. Then mayroon po siyang stevia. Yan. Mayroon siyang stevia for sweetener po naman. So ito yung nagpapasarap doon sa organic pure barley po natin. Kaya pag ininom po natin yan, so maganda po, masarap ang lasa. Yan. Then at the same time, hindi siya maamoy yung yung barley po natin. Yan. So yun yung ingredients po ng organic pure barley po natin. So ang tanong, ito yung tanong. Ano ba ang kaibahan ng organic pure barley sa ibang barley products sa market? Yan. Kasi hindi lang po tayo ang nagma-market ngayon ng organic pure barley. So marami po ang company na nagma-market din po ng ganitong product. Kaya lang, ang advantage po natin kumpara sa ibang barley sa product sa market, so ito po yung nagiging advantage po natin. Ang organic pure barley po natin, galing po siya sa US. Ayan. So USA. Ang manufacturer natin, ito isa sa leading manufacturer sa pure barley products worldwide. So ito, almost 30 years na po. So yung yung manufacturer po natin. So ibig sabihin, hindi na basta-basta yung record ng manufacturer po natin. Kasi almost 30 years na po siya. Then kompleto po ito sa mga certificates like ISO, and HACCP, and FDA. Kaya guaranteed po na safe i-consume, plus certified po ito sa organic pure barley, meaning no harmful chemicals na content ito, lalo sa mga pesticides or other chemicals na ginagamit sa barley po natin. Yan. So ibig sabihin, once na pure organic po yung products mo, wala siyang hindi siya na-expose sa mga chemicals o pesticide. Yan. Then yun yung
kagandahan sa products natin. So, once na mayroong mga maliit na content na mayroong chemicals o chemical content na isang product, hindi po siya ma-certifyan ng ganito, ng ISO or HACCP or sa FDA po. So, ano ba yung ISO? Ano ba ibig sabihin ng ISO? So, ibig sabihin niya ng ISO, International Standard Organization po. So, yun po yung ibig sabihin ng ISO. Yan. So, certified po tayo ng ISO. So, ibig sabihin, dumadaan po tayo sa international standard ang product po natin. Then, yung ano naman, yung HACCP naman, ibig sabihin yan, hazard analysis critical control points. Yun yung ibig sabihin yan. So ganun kaganda yung ano natin. So ibig sabihin, since nabigyan po tayo ng certification nito, so talagang wala pong harmful na chemical content. That's why maganda po siya gamitin. Safe po siya i-consume. Yan. So yun po yung pinaka-advantage po natin sa iba. Then at the same time, ano po tayo? OTCO and kosher certified din po. Yan. So once na kosher certified po tayo, ito yung isa sa sa organization na nagsi-certified ng mga organic product na ibig sabihin pag dumaan ka dito, ito yung pinaka-highest na tawag nito, na nagbibigay ng certification in terms sa mga organic products, yung kosher or OTCO. Yan. So yan po. So yun yung advantage po natin compared doon sa ibang barley products sa market. Kasi tayo po sa pagdating sa organic pure barley dito sa Pilipinas, tayo lang po ang mayroong certification ng OTCO or kosher certified na organic pure barley dito sa Philippines. So may nahuli pang pumasok. Yan. So meron po tayong trivia. So ito yung trivia po natin. Alam niyo po ba na ang isang baso ng organic pure barley po natin ay katumbas po ito ng 11 glass of cow's milk? So grabe ano? So para makuha po natin ang tawag nito, para makuha po natin ang benefits or sa 1 glass of organic pure barley, ang katumbas niya po 11 glass of cow's milk. Yan. So, di ba? Kung inumin mo yung cow's milk, maubos kaya natin to sa isang inuman lang. So, para makuha natin ang enough content o value doon sa ini-intake po natin para makuha natin ang benefits na makukuha po natin dito sa cow's milk. So, dito sa organic pure barley, 1 glass lang po. Yan. Then, meron pa. So, alam niyo po ba na ang isang baso ng organic pure barley, katumbas din po ito 7 times more than 7 times more vitamin C sa orange juice. Yan. So, di ba? So, grabe talaga yung natin. Grabe po yung products po natin. Yan. Then, ito pa po. Ang isang baso na organic pure barley, ang ORAC value po niya nito ay katumbas ng 5 plates na salads ang katumbas niya. So, para makuha mo yung ORAC value, so kailangan mo pag sa salad ang kainin mo, 5 plato po ang kakainin mo para makuha mo ang ORAC content niya
sa isang baso na organic pure barley. So yan po, yun po yung ano natin. Yun yung kagandahan sa product po natin. Then ang last na trivia po natin, ito po. Alam niyo pa ba na ang 2 ounce of barley grass is equivalent sa ito, 4 pounds or 1.81 kilos na gulay, green leafy. Yan. So, kung sabihin natin ito yung ano niya, ang per ounce, per 2 ounce ng 2 ounces ng organic pure barley, kung i-compute natin sa isang paso, ilang ounce 'yun, di ba? So, kung sabihin natin mga 250 ml. So ilang ounce pa yung katumbas nun? So kung 250 ml na organic pure barley, so kung i-compute natin dito sa 4 pounds or 1.81 kilos na gulay, so napakaraming gulay po ang kailangan natin kainin para makuha po natin yung benefits na kailangan natin sa ating katawan. Yan. So yun po. Then ang ano nito, kung paano ba ang pag-take nito, ano pa ang tamang pag-inom o pag-take nito. So ang tamang pag-take nito is 1 to 2 times a day. So ibig sabihin, pwede sa morning or pwede din sa gabi. 15 minutes before meal. Yan. So ang maximum dosage po natin 3 times a day. So ang tanong, pag lumagpas ba sa 3 beses ka uminom ng organic pure barley, mayroon na bang bad side effect po sa katawan po natin? So wala po. Kasi ang organic pure barley po, wala naman siyang masamang idudulot pag sumobra po sa 3 times ang pag-intake po natin ito. Yan. So para lang siyang pagkain. Pag kumain po kayo, pwedeng lumagpas sa isang plato yung kinain mo, pero okay lang din naman po as long na kaya nyo pa po i-intake. Kaya nyo pa sa katawan po natin. Yan. So yun po yung natin, yun yung dosage po natin. Then pag halimbawa, mayroong gusto na na gusto niya lang mag-take ng mas high dose siya, so pwede siya mag-take ng 2 glass of water sa morning, pwede din sa gabi. 2 baso din. So pwede din 'yan. Yan. So nagiging na 'yon, nagiging 4 sachets na 'yon sa isang araw lang. Yan. Pero kung sabihin natin yung naman, ang client mo naman gusto niya is lang siya, mag-take lang siya kahit isa lang. So okay lang din 'yon. Pero i-recommend po natin at least sa morning po siya mag-take. Kasi para makapagbigay po siya ng additional energy sa kanyang katawan sa buong maghapon. So yun po yung tamang pag-intake, ang tamang pag-take ng sa organic pure barley po natin. Yan. So ang tanong, magkano ba yan? Yan. So ito yung product details po natin. So ang price po ng isang box po natin, so napakamura kumpara po sa mga competitors po natin. Yan, sa other products. Yan. So ang isang box 1,750, yun ang suggested retail price. Plus mayroon siyang shipping na 185. So ito yung standard natin shipping fee from 1 to 10 boxes. So ang shipping charge niyan is 185. Yan yung pag sa logistic po natin, yung sa sariling logistic po natin. Yan. So
Pero pag sa ano to, pag sa LBC, pag halimbawa drop shipping, so magkaroon ng kaibahan yung shipping charge pag nasa drop shipping po tayo. Yan. Pero ito yung standard, 1 to 10 boxes, 185 pag sa Homes Express po na logistic po natin. Yan. So ilang sachet po ba sa isang box? So sa isang box po, meron siyang 30 sachets. So 30 sachets per box. Then sa per sachet, mayroon po siyang 3 grams. Yan. 3 grams per sachet. Yan. So ito po, manufactured from US. So hindi basta-basta po yung products po natin. So hindi po basta-basta yung pinanggalingan ng produkto natin. So from US po. Yan. Then FDA certified, USDA. So ano siya? Under sa United States of sa Department of Agriculture. Yan. Certified po siya sa OTCO. Then certified din po siya sa kosher. Yan. Then FDA approved din po tayo dito sa Pilipinas. Yan. So yun po yung ano natin, yun yung ano sa product po natin. Then aside nito, siyempre nabigyan na po tayo ng magandang kalusugan. Tama po ba? So naging healthy na po tayo. Then at the same time, meron pa po tayong ibang product na para ito naman for external naman. Kung meron tayong pang internal para papagandahin yung loob ng katawan po natin, meron din po tayo pang produkto na pampaganda naman para sa panlabas naman. Yan. So ito po, i-introduce ko po sa inyo yung Mirogluta soap. Ayan, ito yung ano natin, ito yung pampaganda naman sa ating katawan panlabas. Yan, ang Mirogluta and Kojic soap. Yan. So ano ba yung mga benefits nito na makukuha sa Mirogluta po natin? So ito yung mag-benefits po natin, multiple functions sa whitening complex. So ibig sabihin, regardless ko ano ang skin type po natin, so maganda po ito. So wala siyang naging problema po sa any skin type po natin. Then antioxidant din po siya. Yan ito. So nakakatulong din po siya doon sa mga oxidation na ano natin sa hangin. Siyempre, paglabas mo, kakapitan ka talaga ng mga usok. So, yun yung maganda nito dahil meron siyang almond oil. So, yun yung makapag-protect sa atin sa mga naging antioxidant po siya. Then, antibacterial din siya at the same time kasi meron siyang calamansi oil. Yan. So, nakatulong po siya sa mga katikati. Yan. So, antibacterial po. Then, nakaka-lighten din po siya. Meron siyang lightening agent effect do sa skin po natin dahil sa kojic acid. So, yun po yung main benefits ng makukuha po natin sa Mirogluta po natin. Then, other benefits po, ito nakaka-whiten sa skin. Yan. So makita nyo naman sa akin, di ba? Kumikintad yung ano ko. Kumikintad yung ulo ko. Ayan. So nakakatulong siya dito sa sa pagpabilis sa pag-dry ng pimples. Yan. Lalo sa mga maraming tikitig. Yan, maganda po ito para sa kanila. Yan. Then nakaka-lighten din siya sa scars, dark spot and acne marks. Yan. So sino ba yung meron nito yung scars, yung di ba ito yung sa mga babae na nabuntis, diba? May yung tinatawag na may kamot. Yan. Ito yun, nakaka-lighten siya doon sa mga scars. Yan.
Then nakapag-control din siya sa acne breakout. Yan. Then nakapag-prevent din siya sa oil skin. Yan. Yung tipong mukha mo, pag oily skin ka, tipong pwedeng prituhan ng pwede ka mag-fried chicken pero sa dami ng oil sa mukha mo. So yan, nakaka-prevent po siya para hindi ka maging oil skin. Then nakakatulong din siya doon sa may mga malalakas ang power. Yan. So deodorize nakapag-deodorize siya sa body odor. Yan. So yan, pag medyo malakas yung power ng katabi mo, so market mo yan. Yan, sigurado, ngingitian mo na yan pag medyo may katabi kang ganyan kasi market mo na yan. Yan. So antibacterial siya at the same time kasi lalo na ito pag mayroon siyang body odor, so dahil sa bacteria po yan. So nakakatulong po yung Mirogluta po natin sa mga body odor. Yun, antibacterial po siya. Di nakaka-remove siya ng blackheads and whiteheads. Yan. So curious lang po ako dito sa blackheads and whiteheads. Ano ba yung sabihin ng blackheads? Yung maitim na ulo? So joke lang po. So yung blackheads po, yun yung makita natin lalo na sa pisngi natin, sa ng ilong, di ba? So yun yung mga itim-itim na yan yung blackheads, yan, or whiteheads, yan. So yan, ano pa? So ito yung ingredients, ng natin, ng Mirogluta. Ito may almond, ito yung source ng vitamin E. Yan. Then calamansi oil, source naman siya sa vitamin C. Yan. Kasi maganda po pag mayaman po sa vitamin C ang skin po natin, nagiging silky po ang naging skin po natin. So parang maliwanag po So kasing liwanag po ng noo ko. Yan, yan. So nakakaputi din po siya dahil sa kojic acid. Yan, yan yung natin, yun yung ingredients. Then may nagpasok pa. Yan. Ito pa yung pang-apat na ingredients, yung clear, tawag nito? Clear blanch. Black. Ha? Ano ba pagbasa nito? So, ito Clear yung mga clear blanch. Clear bleach. Yan. Then, meron siyang active component na glutathione, kojic, acetyl, tyrosine. Yan. Kung kayo na lang magbasa po. Dahil medyo na dumudugo ilong po magbasa nito sa mga sa mga components niya po. Tawag ba nito? Medical term ba dito? Tawag. Yan. So, mayaman siya sa vitamin A and vitamin E. And meron siyang arbutin. Yan. So, yun. Ito yung ito lahat ng ingredients po ng Mirogluta soap and Mirogluta and kojic soap po natin. Yan. So, magkano po ito? So, napakamura lang po kasi ang SRP po niya nasa 200 lang po. Ayan. So, kung depende po kung member po kayo, so meron po tayong 30 to 40% discount lifetime. Ayan. Ayan. Plus, ito yung may shipping po tayo. Ayan. 100 grams per bar. Then, meron siyang with regular use of Eutamiro. Ito yan. So, ma-achieve po natin yung whitening effect niya 3 to 3 weeks. Yan. Depende sa naging skin type po natin. Siguro, tulad sa skin type ko, medyo tama lang to na time frame niya yung 2 to 3 weeks. Yan.
lang. Pero kung medyo ano naman, yung skin type po ninyo, medyo ano siya, medyo sabi natin kung ang skin type ninyo is medyo manipis na, so hindi naabutin po ng 2 to 3 weeks po. Yan. So puputi na po kayo. Yan. Ang ano niya, shelf life niya sa product sa Mirogluta natin, 3 years. So, tagal pa pala nito, ano? Tagal pala niya magkaroon ng expiration date niya. Yan, 3 years. Yan. Then ang amoy po ng ano natin, ng Mirogluta po natin, ito citrus and calamansi essence niya. Yan. So may pagka-similar siya minsan sa may pagka-similar siya sa ang amoy niya sa berla po. Yan. Kaya meron siyang citrus and calamansi essence. Then ang kagandahan nito, ang Mirogluta po natin, matigas siya, hindi siya madali matunaw. So hindi tipo yung paggamit mo, nilapag mo lang siya, tapos dadamputin mo ulit na gagamitin mo, nawala na. So, hinahanap mo, yung pala natutunaw yun. So, yun yung ibang klaseng sabon, mabilis matunaw. Ayan. So, ang ganda nito sa atin, kasi kung sa nasa mukha mo lang gamitin to, or less, magagamit mo to, ang isang sabon, magagamit mo siguro ng 1 month or more than 1 month. Pwede mo magagamit kung sa mukha mo lang gagamitin. Pero kung sa whole body siguro, so hindi siya abutin ng 1 buwan. Yan. Pero kagandahan nito, hindi siya madali matunaw kasi standard po ang hard nito, ang tigas nito. So, kaya hindi siya madali matunaw. So, yun po yung yun yung natin. Then mayroon pa tayong isang product po natin. Ito yung plus sa natin sa Magic Tray natin, yung Ashitaba Coffee. Yan. Kasi tulad sinabi ko kanina, naging healthy na po tayo, 'di ba? Dahil sa organic pure barley. Then maintain natin yung yung nagiging beauty ng pagiging healthy natin doon sa pagiging beauty gamit ang Mirogluta soap, ang Koji soap. So siyempre, i-repair naman natin yung body natin. Tawag nito, yung tawag nito, yung shape po natin. So body shape po natin. So mayroon po tayong Ashitaba Coffee. Ang Ashitaba Coffee po, isa siyang slimming coffee. Yan. So kaya maganda pong combination ng products po natin, yung Magic Tree po natin. So napakaganda kasi meron tayong for health, then meron tayong for beauty, then at the same time meron pa tayong pasiksi. Yan. So dahil sa sobra nating sa makinakain po natin, kaya medyo lumulubo po tayo. Yan, lumalaki yung tummy po natin. So yung pwede na makukuha nating benefits once na mag-intake po tayo ng coffee. Yan. So hindi lang po siya for slimming. So nakakatulong din siya sa pag-promote sa magandang skin po natin. So ibig sabihin, hindi lang po pala basta nag-coffee lang ka. So maganda pa lang benefits niya na makukuha po natin. Dahil nakakatulong, maganda siya sa balat po natin. Yan. Then at the same time, mabilis po siya sa loss weight. So maganda po ito doon sa mga taong gusto magpabawas ng timbang. So maganda po yung coffee natin. So masarap na. So nakaka-loss pa ng weight yan. Then natural detoxifier din siya at the same time. Yan. So di ba? Nagkape ka lang, nakatulong ka pa,
nakakapag-detoxify ka pa doon sa katawan mo. Doon sa mga tawag ito, doon sa mga basura sa katawan po natin. Yan. So, nakakapag-detoxify po siya. Then, hindi lang po siya detoxifier. So, immune system booster po din siya at the same time. Yan. So, ibig sabihin, nakaka-boost din pala siya sa immune system po natin. So, good for health din po pala si Ashitaba. Yan. Then, nakaka-improve po siya sa brain function. Yan. Siyempre, nakaka-bright po pala ito. So, maganda pala itong So, pag panay kape mo ng Ashitaba coffee po natin, so tatalino po tayo. Yan. So, magiging alert po yung natin, yung mind natin dahil nakaka-improve siya sa brain function po natin. Yan. Siyempre, kung medyo antok ka, so parang hindi na magpa-function ng maganda yung brain po natin. Pero since si Ashitaba coffee, nakakapag-improve siya ng brain function po natin, so maganda po siya para sa mga taong, lalo na sa trabaho po natin, naging online, di ba? So, hindi po tayo magiging antukin. So, nakakatulong siya, lagi kang excited or nakakatulong siya sa excitement level po natin dahil sa nagpa-function po yung brain po natin. Then, at the same time, siya, mababa po ang risk serious illnesses po natin. Yan. So, ganun po. Maganda yung natin. Ito yung kagandahan sa coffee po natin. Then, high source of antioxidant. Yan. So, nakakatulong din siya sa mga toxins or free radicals na pumapasok po sa katawan natin. So, hindi lang po tayo nag-enjoy sa sarap ng coffee natin. So, palabas ka pa doon sa mga free radicals na naging harmful po sa body po natin. Yan. So, ganun po ang product po natin. Then, nakaka-improve po siya doon sa digestion po natin. Yan. Lalo na sinasabi ko kanina, lalo sa mga nagkakaroon na ng edad, so nakaka-improve siya sa pag-digest doon sa mga kinakain po natin. Kasi pag hindi tama yung digestive system po natin, so ito yung magiging possible na magkakaroon ng hindi maganda sa kalusugan po natin. Yan. Kaya ang tamang pag-digest doon sa mga kinakain po natin, yan po yung tamang na makapag-absorb ng tamang nutrients ang body po natin, ang cells po natin pag tama po ang pag-digest ng mga kinakain po natin. Yan. Pero kung sabihin natin kung ano yung kinakain mo, pag-dispose mo, makikita mo buo pa rin, walang nakukuhang nutrients ang katawan natin doon sa mga ini-intake po natin kasi may problema po tayo sa digestion. So, yan. So, maganda po ba yung products natin? So, pwede na kayo pwede ko na kayo i-unmute. Yan. So, pwede na siguro kayo pwede na siguro kayo mag-unmute na lang. Kasi hindi ko makita dito kung paano i-unmute. Yun. So, yun. So, kayo na lang mag-unmute sa sarili nyo. Open nyo na lang yung mic nyo. So, pwede na kayo so, bibigyan ko kayo ng chance na magtanong. So, yan. So, yan po. Ito na lang, yung last. Ang tanong, ito yung ingredients po natin, Ashitaba. So, familiar na ba kayo sa Ashitaba? Nakakita na ba? Sino ba sa inyo nakakita ng Ashitaba? Then,
Ito nakita ko to na malaking plantation ito sa Bulacan. Nakita na ako nito ng plantation na Ashitaba. Then mangustin, ito marami dito sa amin mangustin. Yan. Then barley grass. Ito yung ingredients po natin. Then coffee, stevia. Ang ganda sa natin sa coffee natin, non-dietary cream siya. Yan. So recommended na pag-intake nito 3 times a day. So even more than sa 3 times so pwede. Kasi hindi naman siya acidic. Non-acidic din naman ang coffee natin. Yan. Then ang maganda nito pag-intake mga 15 minutes before meal. Yan. Siguro 15 to 30 minutes before meal. Yan. Depende po sa natin, sa purpose po natin. Ito siguro yung 15 to 30 minutes before meal pag gusto mo mag-lose mo ng weight. Pero pag gusto mo naman sa health purpose lang, pwede ka mag-take siguro nito ng after meal. Yan. So ibang naman 'yon, ibang benefits naman makukuha po natin doon. Pero pag gusto mo lose weight, lose ka ng weight, so ito yung advice, 15 minutes before meal or 15 to 30 minutes before meal. Yan. So ang Ashitaba po natin, contain siya 10 sachet. 10 sachet din siya sa isang box. So ito yung recommended niya, at least 150 ml. Pwede siya sa mainit, pwede din siya sa cold water. Yan. Then kailangan mo lang talaga i-mix mo na siya na mabuti pag nasa cold water kasi baka buo-buo yan. Yan. So yun yung natin, yung how to take ng Ashitaba coffee. And ang price, napakamura niya kasi may akong other coffee, sobrang mahal nila, nasa 480 tapos ang nila parang 5 sachet lang, 5 sachet. Pero sa atin po, nasa 380 lang ay SRP. Ang ka-good news dito, pag member po tayo, so makukuha lang po natin yan ng mas mura, ng 30 to 60% po ang pwede natin ma-enjoy sa Ashitaba coffee po natin. Kasi meron po tayong 3+1. Yan. So 3 grams po per sachet, then 10 sachet per box. Yan. So yun po yung natin. Yung presentation po natin. So, mayroon pa ba kayong katanungan about sa products po natin? So, open na po ang natin sa mga katanungan po. Kuyang. Yes, wag lang po kayo magtanong na mahirap sagutin. Di ba bawal magtanong? So, pagbigyan ko Hindi po pa ako kayo. magtatanong, may sasabihin Basta, lang. wag niyo lang kayo magtanong kung ano yung problema sa love life, ha? Wala yung love life, wala yung linya. Kuyang, Yes. wala man sa system ang 3+1 na coffee ay? Wala na ba? Meron yan. Meron ba? Meron yan. Kasi, Tapos, isang tanong ko pa, yung Nandyan. Kuyang, yes. yung builder's package, ang nun is same, di ba? Builder's package din. Builder's account din, I mean. Ang builder's account natin, kasi 3 accounts yun eh. 3 package yun. Kuyang, naka-promo tayo hanggang 15, di ba? Same ba? So, same pa rin yun. Kung ano yung naging sa promo natin. Yes. So, yun? Si CEO ang sasagot doon. Kasi promo niya yun eh. Press! Dalawa nga po dyan. So, kung halimbawa, kung ang kinuha mo is a builder's package, so
bali tatlong ano yun, tatlong Ah. iba doon sa promo. Yan si Press. CEO, yan. Hindi naman ngayon Complan eh. Product knowledge to. Si Kuya Ernest ang dapat sumagot niyan. Product knowledge eh. So, magtanong muna kayo sa ano. So, about products muna tayo. Product knowledge to, hindi to Complan. Press kasi nga bawal magtanong, Bakit ako tinatanong? Si Kuya Ernest ang tanongin dyan. So, may gusto ba magtanong? Ayaw na. So, may gusto ba magtanong about sa product? Okay, So, naintindihan ba nyo? Naintindihan nyo ba yung ano natin sa product natin? Maganda ba? Maganda bang products natin? Yes, super ganda.